Alam ko na kung saan naroon si Itay, Nay. Ano gusto mo maging reaction ko? Magtatalon ako sa tuwa? Mag-iiyak ako sa galak? Ito na, en su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Papaano nga ba ang pagtanggap sa mapapait na nagaganap sa realidad? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Regina. Ngayong nandito na tayo sa labas ng airport, pwede mo na akong iwan, Tonyo. Hindi naman maaari ang gusto mo mangyari, Lucas. Paano kung may masamang mangyari sa'yo rito? Ako nang bahala sa sarili ko. Sige na, tumawag ka na ng taxing sasakyan mo, papauwi. Uuwi ako sa probinsya namin na kasama ka. Hindi ko maaatim na basta ka na lang pabayaan sa lugar na ito, Lucas. Kaya sa ayaw mo o sa gusto, sasama kang sasakay sa akin pagdating ng taksing pinapara ko. Anong klase kayong mga tao? Napanood nyo na sa telebisyon na isa sa mga pinauwing OFW ang tatay nyo. Pero hindi nyo siya sinundo sa airport. Ano nga magagawa namin kung ayaw ni Inay, Chang? Bakit? Wala ba kayong sariling isip? Nagpakahirap sa pagtatrabaho sa Jeddah ang tatay nyo. Para lang mapagtapos kayo ng pag-aaral. Yan pa igaganti nyo? Pwede ba, Chang? Si Inay ang awayin nyo, wag ako. Ano bang kinalaman ko sa problema nila ni Itay? Sige na, Chang, malilate na ako sa trabaho eh. Hoy! Diyan na kayo. Kinakausap mo, Joseph! Huwag mo akong basta talikuran! Hoy! Nay, ba't hindi niyo sinabi sa akin nakauwi na pala dito sa Pilipinas ang Itay? Pati si Joseph. Ayaw niya ako sagutin ng maayos. Hindi niya sinasagot yung mga tanong ko tungkol kay Itay. Kung pag-aawayan lang din natin ang tungkol sa pag-uwi ng tatay mo, ba't ko pa sasabihin sa'yo? Ang lupit niyo talaga. Sariling bahay ito ng Itay. Pero ayaw niyo siyang pauwiin dito? Ayoko maperwisyo, Regina. Marami na akong pinagdaan ng hirap. Tama na yon. Nagdesisyon na ako, Nay. Hahanapin ko si Itay. Kung hindi kayo nag-aalala sa kalagayan niya, ako, hirap na ang kalooban ko sa kaiisip kung ano nang sitwasyon niya. Isang bagay lang, Regina. Wag na wag mong isasamang papauwi rito ang tatay mo. Kung ayaw mo magkagulo-gulo tayo rito. Kumusta na ang mga mata mo, Lucas? Talagang wala na akong makita, Tonyo. Tuluyan ang nabulag ang mga mata ko. Totoo ang sinabi ng ophthalmologist na sumuri sa akin sa Jeddah. Na unti-unting bumamatay ang mga ugat sa mga mata ko habang lumilipas sa mga araw. Ganun pa man huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. Marami ka pa rin bagay na magagawa sa kabila ng kalagayan mong yan. Bakit ba sa akin pa natapat ang masakit na birong ito nagtanda na, Tonyo? Hindi naman ako magiginom. Nakisama lang ako sa mga kababayan natin na nagsasaya ng araw na yun. Hindi ko naman nakalaing peke palang alak ang ipinainom nila sa akin. Ang mahalaga, nakasuhan na rin sila at nakulong sa Jeddah dahil sa paggawa nila ng mga iligal at peking alak. Kahit papano, Lucas, nagkaroon ng katarungan ng ginawa nila sa iyo. Pero nasira na ang buhay ko. Dahil lang sa responsableng pagyayaring yun, Tonyo. Lahat-lahat
pati mga pangarap ko sa pamilya ko. Ngayong tuluyan ang naglaho ang paningin ko. Paano ko pa matutupad ang isang magandang kinabukasang ipinangako ko sa kanila? Alam ko na kung saan naroroon si Itay, Nay. Ano gusto mo maging reaction ko? Magtatalon ako sa tuwa? Mag-iiyak ako sa galak? Hanggang dyan na lang mo talaga? Ang simpatyang kaya niyong ibigay sa taong naging katuwang niyo sa buhay? Bakit? Ako ba ang nag-abroad? Ako ba ang nang-abandona? Kayo! Kayong nag-abandon na kay Itay. Binabaligtad niyo lang ang sitwasyon dahil pilit niyong kinalilimutan ng obligasyon ninyo sa kanya bilang asawa. Pero sana, manaig sa puso niyo ang awa kay Itay. Dahil kung meron mang dapat tumugon sa kalagayan niya ngayon, walang iba yun kundi kayo! Isang mabuting ama ang tatay niyo, Joseph. Alam mo yun. Saksi ka ron. Kaya nasasaktan ako sa ginagawa niyong pambabaliwala sa kanya. Kung alam ko lang na hindi niyo siya susunduin sa airport, sana ako na lang siya sumundo. Chang, wala rin po kasi kung magawa sa galit ni Inay kay Itay. Pero siyempre, nag-aalala rin ako kay Itay. Ngayon, kung talagang ayaw niyo na siya kalingain, hahanapin ko ang kapatid ko. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Alam na po ni Ate Regina ang kinaroroonan ni Itay. Ang totoo po, sasama ko sa kanya sa pagpunta kay Itay. Oh, kung ganun, sasama ko sa inyo ng Ate Regina mo. Gusto ko makita ang kapatid ko. Nakita mo ang naging pagdurusa ko nang hindi na nagpapadala ng pera ang tatay mo. Hindi ba? Naglabandera ako, nagplantsadora, nagtinda ng kung ano-anong kakanin para lang mapagdugtong-dugtong ang mga perang kinikita ko. Para lang hindi tayo sumala sa oras. Lalo na nag-aaral pa kayo ng mga panahong yun. Hindi birong hirap ng katawan ng dinanas ko noon, Regina. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ginagantihan ko ang iyong ama. Pero hindi pa rin dahilan yun. Para piliin niyo masira ang pamilyang ito dahil lang sa hindi makatuwirang galit niyo kay Itay. At kung sinusubok man tayo ng tadhana dahil sa nangyari sa kanya, hindi tayo dapat pasubok. Sa halip, mas dapat tayong magkaisa para mas maging matatag nating mahaharap ang sitwasyon. Kumusta ka na, Lucas? Lucia, ang boses na yan. Hindi ko maaaring kalimutan ang boses mo. Patawarin mo ko. Patawad kung naging makitid ang pangunawa ko sa sinapit mo. Natakot kasi ako sa lalo pang kahirapang dadanasin natin sa naging kalagayan mo. Pero mas natakot akong isipin ng pagkakawatak-watak nating mag-anak. Dahil lang sa mga pansarili kong katwiran.
bukas, sasama ka na sa aming umuwi ng mga anak mo. Akala ko, hindi na tayo magtatagpo-tagpo. Akala ko, mawawala na lang ako sa mundo ito nang hindi ko kayo nayayakap. Hindi po pwedeng mangyari yun, Itay. Hindi po kami papayag na mawalang pinakapundasyon ng pamilya natin. At kayo po yun. Hindi lang naman po sa pagpapaaral sa amin natatapos yung mga pangarap niyo, Tay. Kung meron pa kayong mga pangarap, kami nang magdurugtong sa mga yun. Joseph, Tay, Hina, Tay, mga anak ko. tulad po ng sinabi ni Inay, sasama na kayong uuwi sa amin. Dahil kayo ang kumpleto sa tahanang simulat sa pool. Kayo ang naging haligi doon. Kasama namin kayong muling bibigyang kahulugan ang buhay.